Magandang araw sa inyo. Narito kami upang talakayin ang values of pakikiramdam to psychology. Next po. So, kasama ko si Padilla Claire Angelica D. At ako si Joanna Faith Whitaker. At aming tatalakayin ang iba't ibang konsepto sa psychological phenomenon ng pakikiramdam. Next po. So first, the concept of pakikiramdam and psychological phenomenon. So ang konsepto ng pakikiramdam and psychological phenomenon ay may iba o mas malalim na konsepto or pakahulugan, pero hindi naman ito nalalayo sa tunay na nilalayo nito. So sinasabi ni Mataragnon na it could serve as a personality disposition, as a situational behavior, and as a coping mechanism. So bakit at paano natin siya may lalapit as personality disposition? So dito sinasabi na pakikiramdam ay nagsisilbing personality trait o isa itong katangian ng isang individual. Paano nga ba natin maihahalin tulad ang pakikiramdam sa isang karakteristik ng tao? Well, sinasabi dito na katulad ng isang katangian, for example, being friendly. Yung pagiging palakaibigan ay isang katangian na maaaring nasa pagkatao na natin. And in psychological phenomenon, saying na pakikiramdam is also the same as being friendly, ito ay naipapakita sa kung paano kumikilos, nagsasalita, or nakikisama ang isang tao. Pangalawa, sinasabi na ito daw ay isang situational behavior. So as pakikiramdam known as the shared sensitivity, it occurs as the sensing and attunement or adjusting in people's interaction. So sinasabi dito that situational behavior daw ay ito yung kung paano tayo nagbe-behave towards a certain situation. So ginagamit natin ang concept ng pakikiramdam kapag nasa isang sitwasyon tayo na kailangan natin ito. So sinong pwedeng magbigay sa inyo ng example or mga personal experience or insight pagdating sa pakikiramdam na ginagamit ninyo sa isang sitwasyon? Yes, Justine? Good afternoon po. Am I audible? Yes po. Isa po sa halimbawa ng situational behavior is halimbawa, kakalipat mo lang sa isang lugar, sa isang bahay sa isang lugar. So since hindi mo pa kilala yung mga taong nakapaligid sa iyo dahil baguhan ka pa lamang, kakalipat mo pa lamang, so doon papasok yung situational behavior, like yung pakikiramdam mo, i-align mo siya kung paano ka makikipag-interact sa mga taong yun because ayun nga, hindi mo sila kilala pa. So may mga adjustment ka pang gagawin kung paano mo sila kakausapin, paano mo sila i-approach, and para ma-approach mo sila or makausap mo sila, gagamitin natin yung pakikiramdam because hindi pa nga natin kilala yung mga tao o yung taong nakakapitbahay mo sa lugar na yun. Okay, thank you for that, Binibining Flores. So, tama yung sinabi niya. Yung situational behavior, ito yung kung saan ginagamit natin yung pakikiramdam na, ayun, for example nga yung ganun, parang we need to loosen up and makiramdam kung paano ba muna sila kumilos, ano ba yung vibe na nafe-feel natin towards them. And then eventually, pwede na natin silang, pwede na tayong makiisa sa kanila or pwede na tayong pwede tayong makasabay sa ginagawa nila. So, next is coping mechanism. Pakikiramdam serves as a coping mechanism to avoid offending other people or your kapwa. So, dito naman sa coping mechanism, parang it's a way of reconstructing another person's feeling state. So, halimbawa dito, meron kang friend asking for love advice. Papasok dito yung pakikiramdam kung ano bang level ng emotions niya that time para ma-minimize mo yung mga words na pwede mong sabihin kasi baka that time medyo strong and intense yung emotions na nafe-feel niya. And then, nagbigay ka ng advice mo in a strong manner na para sa kanya since ganun nga yung nararamdaman niya. So, ganun yung pakikiramdam in terms of coping mechanism. So, importante ang konsepto ng pakikiramdam when it comes to social interaction. Mas kailangan na naiintindihan natin yung iba't ibang levels and yung paggamit ng pakikiramdam sa iba't ibang sitwasyon na pwedeng maipit tayo or harapin natin. So, bukod sa mga experiences na to, mayroon ding iba't ibang concept, especially sa Filipino, na nagpapaliwanag sa pakikiramdam na mapag-uusapan natin sa ibang discussion. Next slide po. So ngayon, dumako naman tayo sa 6 important features ng metodo sa research ni Enriquez na angkop para sa konsepto ng pakikiramdam.
So first, the methods are non-reactive. So sa pakikiramdam, nakikipag-communicate tayo verbally and non-verbally. So kasama dito yung tone of voice natin, yung facial expressions, yung gestures, yung postures, and iba pa na pwedeng maka-affect sa pakikipag-usap. So from this, ang pakikiramdam ay tumutukoy sa abilidad natin to recognize yung presence ng mga cues and factors na yun para maintindihan at malaman natin yung nais iparating ng mensahe. And nalalaman din natin yung intention. For example, if there is sarcasm ba sa pagsasalita or sa gusto niyang sabihin sa atin. And then second naman is the methods are unstructured. So dito, papasok naman yung pakikiramdam in terms of being unstructured. Ibig sabihin, hindi napag-isipan ng matagal or walang anything na na-prepare towards a certain situation. Ang ibig sabihin ng pakikiramdam dito ay parang nangangapa or kinakapa mo pa yung sitwasyon with the help of pakikiramdam. Since nabanggit nga natin na kadalasan sa social interaction ang pakikiramdam, madalas itong nangyayari in an unprepared situation. Yung wala kang ina-expect or yung mga unpredictable na mga pangyayari. So next is the methods are exploratory and the methods are improvisatory as well. So, pakikiramdam is an exploratory and improvisational skill, meaning isa itong adjusting kind of response. So, halimbawa natin dito, nasa biglang sitwasyon ka na hindi mo ina-expect at all and wala kang idea na mangyayari. So, ang pakikiramdam, it is a skillful or a talent na pwede mong gawin or gamitin to assess the situation. And para masubukan mo kung paano ka magre-respond to it with, of course, with sensitivity and in an appropriate way possible na pwede mong gawin. So, sinong pwedeng magbigay sa akin ng situation na sa tingin mo ginagamit natin yung skill na to? Yes, Miss Bourbon? Siguro yung example na mabibigay ko dito is, for example, nasa isang event ka, and then you are with people that you are not that close, or even people that you are close, and then may isang topic na na-open, tapos dahil nakikiramdam ka, napansin mo agad, based on their facial reaction, yung mga body movements nila, yung mga subtle cues na mga binibigay nila, is yung kausap mo, they are already uncomfortable, or hindi na sila interested dun sa topic na pinag-uusapan ninyo. So, using your exploratory and improvisational skills is pwede ka agad makaisip ng paraan paano mo mababago yung topic para mawala yung mabigat na atmosphere. That's all. Thank you. So, thank you, Ms. Bourbon. Exactly. Ginagamit natin yung pakikiramdam. From the word itself, parang pakikiramdam. Kapag nasa isa kang situation wherein hindi mo ina-expect na mangyayari siya or mga unprepared situation katulad ng sinabi ni Ms. Bourbon. So, nagagamit natin siya. Parang helpful siya para sa atin para gamitin sa isang to socialize. So, ayun. So, next is the methods are effective as well as cognitive. That the investigators are one with the respondents. So meaning, gusto nilang maintindihan in deeper aspect yung mga bagay na nararamdaman ng isang individual and as well as to masyadong parang as well as to understand them deeper. So isang malaking factor dito yung observation wherein hindi nila pinagtutuunan masyado ng pansin yung mga verbal cues but the non-verbal ang mas focus nila. So importante ang pakikiramdam when it comes sa pagiging attentive sa mga cues na yon, hindi lamang sa pag-sense ng emotion, but sabi ko nga, in deeper aspect is to understand the situation and of course the individual itself. So importante yung pakikiramdam. And then lastly, the methods are person-oriented as well as personal. So sinasabi naman dito na para makuha mo ang tiwala ng isang tao, kailangan mo nang ma-establish ang personal relationship o kailangan mong kilalanin ng isang tao hindi lamang yung mga basic characteristic niya or but in full blast. Kumbaga, dapat kilala mo siya yung labas, yung loob at lalim ng isang tao. So, sinasabi nga na ang pakikiramdam ay isang skill na ginagamit para ma-maintain yung mga smooth and harmonious interpersonal relationship ng mga tao. So ginagamit din ang pakikiramdam para tiyakin na ang isang relasyon ay hindi masisira sa mga inappropriate remarks katulad ng mga ini-example natin kanina and yung mga criticisms, yung mga direct commands. So, sinasabi ni Mataragnon na ang pakikiramdam ay considered as stepping stone daw sa pakikiisa at pakikipagkapwa. Ito yung isang sign of respect which sa isang tao hindi pinipilit yung isang bagay para gawin na kahit kanino man.
So, ito ang iba't ibang importance ng metodo ng research ayon kay Enriquez. So, pinalalawig nito ang iba't ibang kahulugan ng pakikiramdam sa iba't ibang aspect o sitwasyon. So, pa-next po. So, ayan. So, ngayon dumako naman tayo sa iba't ibang approaches or mga salitang pwede nating i-associate sa mga values ng pakikiramdam. So, first, meron tayong pangangapa or to grow. So, the first thing na papasok sa utak natin when we hear this word is dilim. So, kapag nasa dilim tayo and sinusubukan nating humanap ng isang bagay, ang ginagawa natin ay hinahanap natin ito ng pakapa-kapa or yung parang dahan-dahan lang para makita at mahanap. So, kahit nasa dilim, maybe even if hindi natin makita ang isang bagay, we can still use this sense, sabi dito, to develop a quick impression tungkol sa mga nangyayari and mangyayari on a given situation. So, with pakikiramdam, we can develop a sense of feeling kung paano tayo kikilos or gaganap sa isang sitwasyon na we are not fully aware of or hindi natin nakasanayan. So, next is pagtatansya or to estimate. With this naman, ang pwede nating i-connect dito is yung pagtitimbang sa isang bagay. So for example, sinusubukan nating hulaan or more of tansyahin yung isang bagay with just our senses and walang kahit na anong ginagamit na bagay. So para malaman natin yung mga indication ng bigat ng isang bagay, of course, dapat alam muna natin or meron tayong background sa mga resistance nun. Hindi naman natin malalaman yung exact weight by just looking or weighing it with the use of only our eyes, isip lang natin or mga kamay lang natin. And same way siya sa pakikiramdam. So hindi natin maiintindihan or malalaman ng totoong nararamdaman ng isang individual by just looking at them or by just pakikiramdam. Pero we can definitely sense it and pwede natin subukan paano tayo mag-a-act in that kind of situation. So next is tiyempuhan or to wait for the right timing. So ipapaliwanag ko to sa concept ng basketball. So sa paglalaro ng basketball, papasok dito yung tinatawag nating timing. So in what way? So kapag naglalaro tayo, hindi naman tayo basta natitira ng bola without checking if may nagbabantay ba or sa tingin mo nasa maayos ka na pwesto and kung papasok ba yung bola. So kailangan mayroong timing. You need to prepare and kailangan timingan mo kung wala na bang nagbabantay and you are free to shoot the ball. So in pakikiramdam, without proper timing sa mga, especially sa mga social interactions, pwede kang mapahiya or makagawa ng isang bagay na hindi maganda. Or worse, bastos, especially sa culture nating mga Pilipino. So for example, dito ay sa isang grupo, nag-uusap kayo, you need to wait for your right time para mag-share or magsalita. Hindi pwedeng basta-basta or agad-agaran na magsasalita ka lang. Kailangan mong pakiramdaman yung atmosphere before mag-proceed or bago ka magsalita. So next is tiyakin o to ascertain. So dito naman, the connotation here is yung pagiging sigurado. So papasok dito yung pagdadalawang isip. Parang kailangan na pag-isipan mo talaga, hindi lang isa, dalawa, or 3 beses ang isang bagay. So kailangan 100% sure ka sa mga bagay na ginagawa mo. So paano papasok ang pakikiramdam dito? So example, may nakita kang tao na namumukhaan mo. Hindi naman pwedeng basta-basta mo lang siya kakausapin or tatawagin. Dapat sisiguraduhin mo muna if siya ba talaga yung tao na iniisip mo para hindi ka magkamali. So, papasok din dito yung parang timing. So, mamaya hindi mo pala kilala yung tao na yun. So, mapapahiya ako or baka mamaya magalit pa sa'yo. So, ganon. Kailangan mong pakiramdaman yung situation and kailangan i-connect natin yung pakikiramdam to tiyakin, which is, with pakikiramdam, kailangan sigurado rin tayo. So, next is pagsusuri or to investigate. So, dito naman, sa pagsusuri or to investigate, ito naman yung pagiging curious natin or pag-check sa isang bagay in all aspects. Like, sinusubukan natin suriin o tingnan ng isang bagay sa lahat ng perspectives na possible na gawin. So, sinasabi na ang pakikiramdam daw ay close sa concept ng pagsusuri. So, I want to ask something. Sa tingin nyo ba, parang in what way or paano naging connected yung concept ng pakikiramdam sa pagsusuri? So, anyone? Yes, Miss Pagwagan. For me po, yung pagsusuri and pakikiramdam is connected since pareho silang kailangan ng observation and kailangan ng pagkaunawa para malaman natin yung isang details and context ng isang situation. Kapag sinasabi kasi nating pagsusuri, kumbagay naglalayon yung pag-aralan yung mga bagay ng mas malalim
para mas maunawaan natin yung process, yung kahulugan nito. Habang yung pakikiramdam naman, tumutukoy ito sa kakayahan na maunawaan natin yung ibang tao. And kapag gumagamit kasi tayo ng pakikiramdam, mas maaaring maging bahagi ng proseso ng pagsusuri kung saan yung isang tao or gumagamit siya ng empathy para maunawaan ng higit pa yung isang situation. So, ayun, thank you, Miss Pagwagan. So, ngayon, dumiretso naman tayo ngayon sa pakikibagay. So, sa pakikibagay, pwedeng maging example natin dito is yung mga damit na sinusuot natin. So, for example, gusto natin magsuot ng white top and a black pants. So, simpleng color lang yun, pero magko-complement and hindi sila against sa color, hindi sila against sa isa't isa. So, babagay siya na suotin. So, with pakikiramdam, connecting color, wherein minatch natin sila, and we are trying to connect or like combine the two colors na hindi masakit sa mga mata, and magiging bagay sila kahit na magkaiba. So next is pakikisakay. So with this one naman, parang pakikisabay. Kahit na nakakasakit na yung sinasabi niya or nakaka-offend na for us, nakikisakay pa rin tayo para mag-fit tayo dun sa conversation. So parang wala kang dapat na patunayan. You just agree or just go with the flow doon sa conversation. So next is timplahin or to blend or season till the right taste is achieved. So kapag naririnig natin yung word na timplahin, ang may isip agad natin is something about food, right? So pwedeng yung pagtitimpla ng kape, pwede rin yung pagsisison ng niluluto natin. So with pakikiramdam, sinusubukan natin na timplahin or like combining something. For example, sa mga words na sinasabi natin para makakasabay tayo or hindi maging against sa atmosphere yung maibigay natin. So we need to know yung tamang gawin para sa isang certain situation. So ayun yung trabaho ng pakikiramdam in this aspect. And then lastly is sing hot or to smell or to sniff out. So pwedeng maisip din natin dito is nagtitimpla ng kape. So for example, papasok tayo sa isang room and meron doon nagtitimpla ng coffee. Hindi naman natin nakikita yung coffee, but with the sense of smell, alam natin na merong nagtitimpla ng kape sa room na yun. So with pakikiramdam, we can sense yung vibe ng atmosphere sa isang lugar or specifically example sa isang grupo na parte tayo. So malalaman natin by pakikiramdam kung genuine ba yung pagtanggap sa atin or baka napipilitan lang sila. So papasok dito yung sinasabi ko kanina na verbal and non-verbal communication. So we can sense it kahit na walang nagsasalita around the group. So makikita natin na lang yan with just their body language and kung paano sila nag-act sa harap natin. So marami pa na pwedeng makonect sa concept ng pakikiramdam, but these are mostly yung nakikita at first hand na nangyayari sa atin. So to further understand ang concept ng pakikiramdam sa iba pang aspect ng psikolohiya, narito si Binibining Padilla para ipaliwanag sa atin ang concept ng psychotherapy. Ayan, maraming salamat, Binibining Joanna. Bago tayo dumako sa relasyon ng psikoterapiya at pakikiramdam, bigyan nating linaw ang pangkanluraning konsepto ng psikoterapiya at paano ito magagamit sa ating bansa. Binigyang definisyon ng American Psychological Association ang psikoterapiya bilang psikolohikal na paglingkod ng mga profesional na psikolohista at ang karaniwang pamamaraan nito ay sa pamamagitan ng interaction ng clinician at ng kliyente. Dito, masusuri ang kanilang pag-uugali, kilos o gawi na maaaring kinakailangang gamutin o bigyang intervention. Ang pangkanluraning metodo ng psikoterapiya ay maaaring magamit sa ilang aspeto lamang. Ngunit, maaaring hindi rin ito maiakma sa karanasan at oryentasyong Pilipino. Tulad na lamang ng paggamit ng mga terminolohiya na mula sa pangkanluraning bansa na maaaring hindi natin maiugnay ito sa lokal na konteksto. Isa pa sa mga rason ay ang pagkilala ng mga Pilipino sa kanilang kapwa na binigyang diin ni Virgilio Enriquez ang shared identity, sapagkat kinikilala rin ang ating bansa at ating pagkatao bilang isang kolektibo na samahan. At yung konsepto ng kapwa ay maiuulat sa susunod na paksa. Kung kaya't sa aking presentasyon ngayon, tatalakayin natin ang kahalagahan ng kultural na aspeto, maging ang paggamit ng mga metodo ng psikolohiyang Pilipino, particular sa pakikiramdam, sa pagbabalangkas nito sa psikolohiya ng mga Pilipino. Next slide po. Ayan. Ating tatalakayin ang mga sumusunod. Una, ang paghahambing ng pakikiramdam sa Ingles na salita na empathy. Next slide. Ang
Sumunod naman ay mga manifestasyon ng pakikiramdam sa paggabay, pagpayo at psikoterapiya. At under neto ay ang pakikiramdam bilang proseso at ang mga katangian ng merong pakikiramdam ang isang tao. Next slide po. Ayan. Ayon kay Rita Matalagnon, sa psychotherapy, nabibigyang importansya daw ang pakikiramdam. Kadalasang maihalin tulad ito sa salitang empathy sa Ingles. At kadalasang itong ginagamit ng mga psikoterapista upang maramdaman ang kanilang kliyente o mayroon silang pagkakaintindi sa kanilang mga karanasan at maging iparamdam sa kanila na mayroon silang safe space upang ibahagi ang kanilang sarili at mga nais tugunan na problema sa clinician. Nabanggit niya sa kanyang pag-aaral na ang empathy daw ay hindi magiging posible kung wala ang pakikiramdam. Kung ikukumpara ang pamamaraan ng pangkanluraning psikolohiya, ay nakapokus sila sa pagiging particular na sistema ng pakikipag-ugnayan. Ngunit, ang paggamit din ng operational definition sa sistemang ginagamit ng pangkanluraning ay maaaring mababaliwala ang mga kaugalian o gawin na hindi maaaring maipahayag sa pamamagitan ng direct o verbal na ekspresyon. Kung kaya't, sinasabi rito na ang pakikiramdam ay isang paraan na kung saan may adapt natin ang maaring nararamdaman ng pasyente sa pamamaraan ng ating pakikitungo o pagsasagawa ng psikoterapiya. Dahil ang pakikiramdam daw ay isang aktibo at maaaring nagbabago depende sa kung ano ang nararamdaman ng pinakikitunguan mo at kung paano ka nakikipag-ugnay sa taong yun. Sa next slide please. Ayan. Sa paggamit ng metodo ng pakikiramdam, dito nafo-focus ang pagdiskubre ng kaluluwa ng psikolohiya sa pamamagitan ng pakikinig, pag-iintindi, may kamalayan at pagiging sensitibo upang maging konektado tayo sa kung ano nararamdaman ng taong nangangailangan ng tulong. Kaya ngayon naman, dumakot naman tayo sa pag-aaral nila Yabut at Resurrection patungkol sa mga manifestasyon ng pakikiramdam sa paggabay, pagpayo at ng psikoterapiya. Next slide po. Ayan. Ang pakikiramdam daw ay isang proseso. Binigyang definisyon ng pag-aaral nila Yabut na ang pakikiramdam ay isa sa mga importanteng pagpapahalaga na katangian ng mga Pilipino. Na sa konteksto ng paggabay at pagbibigay payo sa psikoterapiya, ang mga Pilipino daw ay may kakayahang makiramdam o maging sensitibo sa galaw, intensyon at damdamin ng iba. Kaya, mahalagang gamitin ito upang mas maunawaan at maintindihan ng tao ang paggamit ng pakikiramdam. So, sa unang proseso, ito yung pagbubukas loob tungo sa pakikiramdam. Ang pakikiramdam kasi is isang proseso na nagaganap sa pagitan ng isa o dalawa pa o higit pang tao. At nagsisimula ito sa kagustuhan ng tao na maintindihan o maunawaan ang kanyang kausap o kasama. Ang pakikiramdam ng tagapaggabay o tagapagpayo o masabi na nating psikolohista sa kanyang kliyente ay hindi lamang naggaganap sa loob ng isang formal na sesyon. Kumbaga, ang konteksto ay maaaring sa labas ng isang sesyon at nakakasalamuhan nila yung clinician sa labas ng institusyon. Isang paraan nga is yung pagbubukas loob. Sabi dito na hindi lang pag-iisip sa sariling identidad, kundi ikaw ay willing na magbukas ng loob sa taong kinakausap mo. Ang pagbubukas ng loob ay maaring yun nga sa labas ng isang sesyon at nararamdaman nila na kailangan nila makipag-ugnayan sa kliyente nila tulad ng pagkamusta o ayun nga, sa simpleng pag-hi, hello, ayan, nararamdaman nila ang
comfort sa kanilang psikologista. At sumunod dito ay ang pagbubukas ng sa sariling nararamdaman. Hindi kasi sapat na maging willing ka sa iyong nararamdaman kasi maaaring hindi mo lahat ibahagi yung nararamdaman nga. Kaya, ang pagbubukas ng sariling nararamdaman ay nagagawang makiramdam ng isa kung ang pakikiramdam ay nagbubukas din sa kanyang sarili. Sa makatawid, may mga sitwasyong mapakiramdaman mo ang isang tao, ngunit hindi mo naman mararamdaman yung isa. Dahil may mga tao talaga na hindi marunong makiramdam. Kaya may chances na ikaw yung kailangan mag-adjust sa sitwasyong iyon. Kaya masasabing na ang pakikiramdam ay isang shared experience. Kumbaga, mula sa sarili mo, maaari mong maibahagi ang iyong karanasan bilang isang pag-iintindi o pakikiramdam sa isang sitwasyon o sa nararamdaman ng isang tao. So, ayun yung pakikiramdam bilang proseso. Tumungo naman tayo sa mga katangian ng taong nakikiramdam. Ang una ay may kakayahang makinig ang isang tao. Napapakinggan niya ang mga sinasabi ng isang tao, ngunit hindi niya naririnig lamang ito. Binibigyan niya ito ng interpretasyon base sa tono, expression, at gestures na maaaring ibigay ng isang tao. Meron ngang isang kataga na sinasabi na reading between the lines sa kanyang kausap. Kumbaga, binibigyan nating implikasyon yung kanyang sinasabi. Isa itong pamamaraan ng pakikiramdam. Sumunod ay ang pagtuon sa kapwa pero may pagkamalay sa sarili. Katulad nga lang ito ng pagbubukas sa sarili ng nararamdaman. Hindi ka lang willing na magbukas ng nararamdaman, kumbaga, ikaw ay may shared experience or may self-awareness ka rin na makiramdam sa ibang tao. Sumunod naman ay ang pagiging empathic. Madalas nga na sinasabi ng mga kalahok sa isang session na hindi lang sapat ang marunong lang makinig at mag-observe sa isang sitwasyon. Kumbaga, kailangan din maging empathic kung saan naiintindihan mo ang kanyang sinasabi na merong sensitibo. Kumbaga, nilalagay mo yung sarili mo sa sitwasyong iyon. And sumunod is yung pagkakaroon ng sinseridad. Upang magawa ito, kailangan ay makaramdam ng sincero. Kumbaga, sa paggabay at pagpayo ng psikoterapiya, hindi lang ito kailangan sa prosesong klinikal, kung hindi sa kanyang kagustuhang maunawaan ng lubos ang kanyang kliyente. At panghuli ay ang pagkakaroon ng pananagutan o commitment sa proseso. Sa konteksto nga ng paggabay at pagbibigay payo sa psikoterapiya, nagiging epektibo ang paggamit ng pakikiramdam kapag meron siyang pananagutan sa kanyang ginagawa sa loob ng isang sesyon. Kumbaga, kailangan mo maibigay yung buong presensya mo sa kanila upang maramdaman nila yung kakayahan mong makinig, kakayahan mong intindihin yung sinasabi nila, kakayahan mong magbigay ng sinseridad sa mga iyong sinasabi. Kaya isa itong commitment na hindi ka lang nandyan, kundi dapat nararamdaman din nila ikaw with your own expression. Ayan. Sa makatuwid, ang mga manifestasyon sa pakikiramdam, sa paggabay at pagpayo o sa psikoterapiya ay isang pamamaraan kung saan may papamalas natin ang pag-intindi ng mas malalim pa sa ating mga kliyente sa pamamagitan ng pakikinig, pagnilay-nilay o pagre-reflect at mga di-verbal na pahiwatig, paramdam, tugon o galaw sa kanila. At dito nagtatapos ang aming pag-uulat. Sumunod naman ang susunod na grupo, which is ang cultural values and functions of pakikiramdam.